ay purihin, purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin, tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y dikhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan, hindi magbabago magpakailanman. Purihin ninyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging tambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Magpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-uukol, mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na amaamot, mailap naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, siya hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang lalo't kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalan ay pinakamataas. Sa langit at lupa'y maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nakakaupo na po tayo. Handa na po ba ang ating puso, ang ating mga isipan? Amen. Kung hindi pa po, ihanda na po natin. Sapagkat tayo po ay pagpapalain ng salita ng Panginoon na dadalhin sa atin ng walang iba, kundi ang ating kamanggagawa, ang ating pastor, Romel Arnel Ventura Roque. Salamat po sa aking kumpareng tunay, Pastor Emray. Hallelujah, Lord Jesus Christ po. Hallelujah. Palakpan po natin ang Lord. Announcement po muna. Ang BCMC prayer meeting po natin every Wednesday, 6:30 ng gabi ay patuloy. Suportahan po natin ito sapagkat marami pong blessing na nagaganap at maraming kaluluwang lumalakas. Yung mga may sakit lumalakas na ipagpipray at talagang naghihimala ang Lord. Then, salamat po sa lahat. Ang ating pong music ministry, palakpakan natin ng Lord. Talaga namang nakakaindak na yung kanilang sayaw, no? Ang hindi lang yata umiindak yung kumakanta, pero yung mga nakikikanta ay umiindak. So, pag-pray natin na makaindak din, parang pigilin, no? Para mawala yung pigil, huwag tayo mahiya sa Lord. Ang BCMC Amihan Mission Service, mamaya pong alas 3 ay meron na tayong gawain doon, ano? Meron po tayong kapatid na naging available na pastor na siyang nag-usapin nga namin ni Pastor Emray. Siyempre, bibigyan natin ng pagkakataon na baka siyang gagamitin talaga doon sa Amihan Mission Church. Nakatuwang natin, ano? Sapagkat layunin pa ng daughter church ng BCMC sa Linardo, namin mission church na magtayo pa ng iba pang mga mission church sa iba-ibang lugar kung saan meron at pwede tayong magkaroon pa ng mga additional na pastor, manggagawa ng Lord at mga Sunday school teacher. So ang ating mga Sunday school teacher, sa pangunguna ng kapatid na Sonia ay magaganda sila. Kasama si Sis Atsil doon, maganda. Maganda talaga ang mga ginagawa. Si Sister Chi, maganda yung patutunguhan. Hopefully, pag-pray natin sila na silang mga Sunday school teacher ay makasama ni Sister Sonia sa pag-aaral ng pilit. Kundi Mayo yun, June, isa ako sa coach doon at libre yung libre. Sabi nila may babayaran, pero wala pa mga binabayaran kasi binayaran na ng Gobernador Oyi Matchasumari. Palakpakan po natin ang kasama ng mami, binabayaran nila yung tuition fee doon sa school na yun. Sa crap ko ginaganap sa Kabanatuan. Pag-pray po natin. Ngayon, kahapon po ay Valentine's, araw ng mga puso, kung saan marami pa rin nakapula. Happy Valentine's po sa inyo. At nakita po natin na nilalang ng Diyos lahat ng bagay doon sa talatang binasa ng ating Pastor Emray.
pati po may ipis, nilalang ng Diyos. Ang sabi rito sa pagkabasa ng salita ng Diyos, lahat ng nilalang magpupuri sa Diyos. Kaya nga nung may nagsabing isang pastor na hindi kasama sa kaligtasan yung aso, anong basihan niyan na hindi ligtas yung aso? Sabi nga lahat ng nilalang magpupuri, ibig sabihin lahat ng nagpupuri ligtas. Tama ba? Yung hindi ligtas, magpupuri ba yun? Maaaring nung hindi pa niya alam na siya ligtas, nagpupuri siya. Pero nung siya ay hindi naligtas, magpupuri ka pa doon. Halimbawa, nasusunog ka na sa dagat-dagatang apoy, kang hallelujah, habang tinutupo ka ng apoy. Parang malabo, no? Malabo kapatid. Kaya nga, sabi rito, purihin ninyo ang Panginoon anuman ang nangyayari sa inyong buhay, sapagkat hindi nyo kasalanan kung kayo ay magkaroon ng karamdaman. Dahil sa mga kinakain natin ngayon, nakasulat tayo sa Great Tribulation Day na maraming maghihirap, daranas ng pag-uusig, sakit karamdaman, ngunit lagi mong paghawakan ang salita ng Panginoon. Nag-uusap kami ng mga pamilya ko, sabi nila may idadialysis, sabi ko, yung idadialysis, wala nang himala sa Diyos yan. Ay, wala nang himala sa doktor. 10 taon na lang yan. Pambihira makaabot ng 11 years yan. Sakit sa bato, dialysis. Samantalang nung unang panahon, walang dialysis, nilagang ugat lang ng kugon. Gumaling ang mga may sakit sa bato. Ibig sabihin, doon sa mga natural na nilikha ng Diyos na tulad ng kugon, ng ugat niyan, ay hindi mo kailangan magpa-dialysis. So, ang himala ng Diyos ay nando sa kanyang mga nilikhang dahon, ugat. Ezekiel 47 verse 12, hindi na natin gamitin, yun na lang nilalang ng Diyos. Magpupuri. Sapagkat gano'n na lang ang pagpupuri daw ng balat ng may balo, ng may lumakas at gumaling ng mga may sakit, na hindi kinikilala ng Antichristong DOH o the World Health Organization na may one world government, na pagka may pandemic, hindi pwedeng hindi kasasaksakan ng ang tawag doon, bakuna, na pwede mong ikamatay. Grabe ang Tribulation Day ngayon natin ngayon. Mula sa mga langit, purihin ninyo siya sa mga kataasan. Ibig sabihin, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay paghaharian ng tao. Tao ang masusunod. Pero kung may hayop na papatayin yung tao, anong dapat gawin sa hayop na pumapatay ng tao? Kumakain ng tao tulad ng buhaya. Noong unang panahon ay pinapatayan kalaban ng tao, yung mga buhaya, yung mga masamang hayop, niluluto nila, kinakain. Pero ngayon bawal, kahit nakatuklaw na ng tao yung ahas, nakapatay na, yung buhaya, bawal patayin. Kasi ang batas ng tao ngayon ay hindi na batas ng Diyos. Sabi ng Panginoon ay habang bata ka pa, ay gamitin mo yung kabataan. Kaya nung araw, pagdating ng 18 anyos ng bata, mayaman na. Kasi hindi sila bawal magtrabaho. At ang 10 taong gumagapas ng palay ay 10 years old. Yung bata, gumagapas ng palay, pinangangaralangan ng mayor. Pero sa Pilipinas, sa atin lang yan ganyan, bawal. Kakasuhan ng nanay-tatay pagka nakita yung bata naghahanap buhay. Kaya nang meron tayong mga kababayan sa Taiwan, nung mapunta sa Taiwan, doon pala'y pwedeng maghanap buhay yung bata para tumulong sa magulang. At nang magkapamilya siya roon ay inuwi na niya yung pamilya niya roon dahil dito bawal maghanap buhay yung bata.
Kaya nang dumating ang pamilya nila doon sa Taiwan, kahit 12 anos yung anak ay nagtatrabaho na. Pumapasok na sa mga grocery, sa mga department store, nagtatrabaho na. May sweldo. Kaya yung ibang mga Pilipino ayaw nang bumalik ng Pilipinas pag napunta ng Taiwan sapagkat doon ay hindi bawal maghanap buhay yung mga kabataan. At dito, nabuntis na yung minor de edad, hable lalaki, nasisirang buhay ng minor de edad na batang babae. Sa Taiwan, hindi. Pag nahawakan ng lalaki yung kamay ng batang babae, hahabulin ng taga ng tatay pag hindi pinanamutan. Kaya kahit 15 anos yung batang babae, pagka nagparaho yun, ikakasal yun, hindi bawal sa Taiwan. Kaya maligaya sila. Kaya doon ay bihira na naghihirap. At doon pag talaga naghirap, minara sa buhay yung babae, talaga namang halos magbenta ng kung ano dapat ibenta. Pero kinahahabagan sila ng pamahalaan doon, kaya pinapayagan. Pero sa Pilipinas, bawal maghanap buhay ang bata. Nung nilalang ng Diyos ang tao, nakita niya si Adan na malungkot, nag-iisa. Kaya sabi niya, narinig ng Diyos ang pintig ng puso ni Adan. Narinig niya kasi Valentine siya tamong kapatid na Sonia, narinig yung puso. Kaya lumikha siya ng babae. At nung malikha ang babaeng si Eva, pinama ni Cupido yung puso ni Adan. At tumibok at umibig kay Eva. Kaya yung Valentine's, hindi lang ngayon yan, noon pa yan. Kaya nga yung puso ng tao, ito'y narinig ng Diyos. Kaya ang ating Valentine's ay puso ni Cupido. Kaya nga, iba-ibang puso, sari-saring puso. May puso ng ano? Puso ng saging, puso ng manok, puso ng pusa, puso ng daga, puso ng ipis. Ayan, may puso daw yun eh. May puso may ipis. Marunong masaktan, magdamdam. Parang tao. Purihin nila ang Diyos o purihin ng lahat ng nilalang ang Diyos. Ang haba nito pero lahat ay pag hinalaw mo ay lahat ng nilalang ay magpupuri sa Diyos kahit ang surot. Magpupuri ba sa Diyos yung surot? Yung langgam. Magpupuri. Nasabi eh. Kasi mahirap na kontrahin ang Bible. Magpupuri. Lahat ng bagay. Ang araw, ang buwan, kanya-kanyang pagpupuri. Paano magpuri ang tao? Sumisigaw, sumasayaw, kumakanta. Paano naman magpuri yung daga? Yun ang problema eh. Ano sagot doon? Problema nila yun, hindi natin alam yun eh. Diba? Problema ng daga yun. Kung iniisip niyang may Diyos, salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Lord. Lahat eh. Kaya nga lahat ng mga nilikha ng Diyos, may kaluluwa. May kaluluwa. At ang kaluluwang ito ay kasama sa magpupuri sa Diyos. Ngunit ang tao, kaluluwa lang ng tao ang hahatulan ang kaluluwa. At ang tangi lamang makapag-uugnay sa Diyos ang yung espiritu na pinagkaroon ng Lord. Kaya sabi ng Bible, kapag ikay namatay at hindi mo na kilala ang Panginoon, hindi ka na born again, hindi ka makakapasok sa harian ng Diyos pag hindi ka na born again. Mamamatay ang iyong katawan lupa, ang iyong kaluluwa mamamatay.
papatayin sa dagat-dagatang apoy. Pero kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, na born again ka, mamamatay yung katawan, ang iyong kaluluwa, pero mananatiling buhay ang iyong espiritu na magpupuri sa Diyos. Palakpakan natin naman. May tiga 9 siyang sumika. Wala namang parang tigagapan yan kasi punto nila parang hain no? Ang pinag-uusapan nila, puro kayabangan lang naman. Sabi ng isa, maganda riyan yung tanim dyan sa bundok na yun, parang sanmigit mo lang kamote. Sabi naman ng isa, maganda yung kamote. Kasi naalala ko nung nakarang taon, sabi niya, meron ko inaning kamote dyan, laki. Gaano kalaki? Kasi laki ng bahay. Ng kamote. Bayaran yun Ganun ba? Ang laki namang kamote mo na pampira. Siya yun ang nabuhay kong kamote din Sila laki ng bahay Naalala ko yung sinabi mo, may binili misis kong kaldero. Ako, sobrang laki din. Laki. Gano'n mang kalaki Mas malaki sa bahay. Puro bayaran. Arvin Kabalat, Arvin Black. Nakakatuwa sila kasi parang mga tiga-gapan parang tiga-Piñaranda. Yung punto nila, yung salita, ganyan. Talagang may base yan. At nasundan ko yung kanilang YouTube, nagsimula sa 300 subscriber, naging 1,000. Pero sila tumutulong. Nakakatuwa, nakakaaliw naman. Kasi payabangan Masama mong maging mayabang kung pagkakakitaan naman at ang kikitain ka ay gagamitin sa kabutihan. Talaga naman. At ang nakakatuwa senior ko pa ng mga kapatid. Di dumating sila, merong isang kalbo na may naayos. May dumating na yun na naka-motorsiklo, makasawa. Nagtatanong, saan po ba ka dito yung ganung tindahan at bibili po ako ng gulong? Doon kayo. Kasi po yung gulong ko delikado dahil kalbo na Kalbo kalbo yung kausap. Nawala ng kipo yung kalbo. Kasi po, mahirap po yung pupunta kami sa malayo. Tapos yung gulong namin, kalbo, paulit-ulit Ngayon may lumapit pang isang kalbo. Pare, ano ba yung tinatanong? Ewan pa sa mag-asawa na yan, gano'ng isang kalbo. Kasi, sir, ganito yung gulong namin, may nabaltaan kami dyan ng bilihan ng gulong, kasi yung gulong namin kalbo. Pinapapaamok ng ulo yung dalawang kalbo. Naka-short fit kasi siya yung nagtatanong paulit-ulit. Kasi mahirap po yung pupunta kami, kaming mag-asawa malayo pinupunta namin, yung gulong namin kalbo. Paulit-ulit. Sabing gano'n ng isang kalbo. Para namang nananadya na kayo, inuulit-ulit yung kano isa, kalbo nga mo, bakit parang nagagalit ko bigyan mo ba yung sorbet, kalbo rin pala, hindi na naman pala naman kalbo tatlo pala sa kalbo, nagkatawa ng kalbo Kaya nga, awitin natin. Parang yung awitin natin ang mga kalbo. Ang mga kalbo ay mahal ng Diyos. Ano yan? Ang mga kalbo ay wala tumayo at matupo tayo. Awitin po natin mga kalbo. Ang mga kalbo na walang kuto ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga kalbo na walang kuto ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag kang malungkot. Praise the Lord. Wala pa natin, Lord. Huwag ko ngayon para walang inaanto ka na. Tinatawagan ko po yung mga awit natin para awitin nila yung... Ano yung kinanta nyo kaninang maganda? Kasama yan Yung... lollipop. Ay, buti-buti mo, Panginoon. Okay ba yun, Sister Merla? Yung kanta, parang kayo si Director Brother JR. At tayo po ay yumuko pumigit manalangin habang aawitan po tayo ng music team.
Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God, sa araw na ito, sa nagtaguyod ng aking kaarawan, Panginoon, kapatid namin na mga kapatira, Sister Bill Mawanto, Pastor Emway, Brother J.R., lahat po nang nandito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming pong napag-aralan na lahat ng nilalang ay magpupuri sa iyo. Walang itatangi, wala kaming itatangi, kundi lahat ng nilalang mo, Panginoon, ay dapat namin pahalagahan sapagkat sila ay iyong nilalang. Panginoon, salamat, Panginoon, na patuloy mong iniipon ng mapagpalang na may ulong ng bawat isa. Ang mga may sakit karamdaman ay patuloy mong binibigyan ng kagalingan. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, na ang kapatid na Rex ay kasama namin ngayon para magpuri sa iyo, magpasalamat na sa kabila ng kanyang kalagayan, Panginoon, ay narito siya kasama namin na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Patuloy mo, Panginoon, siya lukuban ng ibanal na Espiritu. Patuloy na maging positibo ang kanyang kaisipan. Na patuloy niyang maisip na ikaw ay lagi niyang kasama at hindi mo siya iniiwan, pinababayaan man na siya ay kanyang pasasalamatan ka. Na pinagkalooban mo siya ng asawang mapagmahal. Yan na mapagkalinga. Mga kasambahay na tunay na pinahahalagan siya, Panginoon. At mga kapatirang nandito sa iyong banal na harapan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming music team. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na Pastor Enway, Sister Binang, Panginoon, at sa lahat ng mga kapatiran nandito. Patuloy mong ipadama sa amin ang dakilan na yun sa aming buhay kung ano narapat namin gawin sa nalalabing panahon ito. Salamat, Panginoon, na patuloy mong pagkakaluban ng maayos na kabuhayan sa isang hindi gumaapaw bawat isa. Patuloy na ingatan, ilalayo sa lahat ng uri ng panganib kapamakan sa karamdaman. Patuloy na bibigyan ng maayos na kabuhayan sa isang hindi gumaapaw. Salamat, Panginoon, sa pamilya Del Moral Hernandez, Roque Manuel Vergara. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ay kung lahat tumayo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa'y magpasawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi magbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Tunay nga minamahal mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katagumpayan pinagkakaloob mo na pinagtatagumpay mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay ng pamilya Vergara, Longaro, Santos Dugan, Reyes, Gamboa, Garcia, Pangilinan, Calarat, Patronis Nabante, Navarro de Guzman, Laksamana, Lorenzo Alvarez, Siriaco, Doronio, Bastulosia, Tama, sa aming amihan mission Diyos, Panginoon, ang daughter siya sa Diyos, sa natin, Panginoon. Patuloy mo pagpalain ang buong mission ito. In Jesus' mighty name, dito po ang aming samong dalangin, patuloy mo salamat. Hallelujah. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal.
Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubo sa krus ng Kalbaryo, taglayin ninyo ito sa inyong paghayo saan man kayo pumaroon ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, na gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, manatili kayong tapat hanggang wakas, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat at darating ang wakas. Sumainyo ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso't isipan sa kanyang na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan na kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, sa kanyang kaluluhatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan at kapangyarihan ng lahat ng bagay mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon.